Hello! Good morning! Magandang gabi sa Pilipinas. Good morning naman po sa paligid ng Estados Unidos. Kumusta po kayo? Mga kababayan, nasa Houston pa po si Kay Eric sa Texas. Napakalawak pala ng lugar na ito at malaki po ang state of Texas at napakaunlad po ng kanilang mga economic situation sa lugar na ito. In fact, ito po ang may maraming in-migration, no? Internal migration mula sa ibang mga estado ng Amerika. Narina Marin, hello, first honor ka. Second honor si Ma'am Christine Wilson. So, kung ang ikukumpara sa national cost of living, Amik TV, nakita kita, Ann Mendoza, Juliet Gonzaga, ang dami nyo na. Kung pagbabatayan po ang national standard cost of living, 14.8% na mas mababa po sa national cost of living ng Amerika ang state of Texas. At yung income tax dito halos hindi binubuwisan, no? Nakabuwis sila doon sa mga property and corporate taxes. So maganda po ang opportunity ng mga kababayan nating Pilipino na nandito sa Texas and among other races, no, ng iba pa mga dayuhang bansa na mga mamamayan nila na nandito na nag-migrate sa Estados Unidos. Okay? Marof Berzosa, nandiyan na. Si Raylin Adaro Abergas, Michael Benesen, Connie Collado. Hello ka, Eric. Ayan. Wait lang, ayusin ko lang aking holder. At ayan, si Sarah Nakamura. Thank you, Sarah. And si Maki Palad, nakita ko na po. Bakit natututumba yung holder natin sa kabilang. Marof Bersosa, nandito rin sa Facebook, no? Sa YouTube natin. Okay? Sino pa mga nandito? Basahin ko lang ng konti. Si Max Maghuyuk, si Amik, si Brother Amik nandito. Si Ma'am Emmy from Vienna, Austria, si Sedi Labadia, si Shah from Singapore, Meryl Nasol, si Laurito Unabia, Mida V, Juliet Gonzaga, nabasa ko na, si Ann Mendoza, si Amik TV45. Okay. Start na po tayo, mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat, no? Medyo masakit ang ulo ko po. Grabing init kahapon dito sa Houston, sa Texas. At biglang umulan nung hapon, nagkaroon ng thunderstorm. Yung temperature dito kahapon, umabot yata ng 108 degrees Fahrenheit. So that's around mga 43 degrees Celsius. Ayun. So ngayon po, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko, but I have to go sa ating live ng Talakayang Bayan para po magkaroon tayo ng update, no? Kaya pa naman. Siguro baka na-dehydrate lang ko or kulang lang ko ng hydration ng tubig na inumin, ano? Kaya ito pong nararamdaman ngayon ni Ka Eric. Medyo lalagnatin na masakit ang ulo. Mga symptoms yan ng low level of hydration. Hindi pa naman siguro ako dehydrated talaga. Okay? So mag-start po tayo, mga kababayan. Maganda po itong unang naging pahayag. Unahin ko muna ito. Ang naging pagpapahayag ni outgoing ombudsman at naging justice ito ng Supreme Court na si Justice Martires, no? Sinabi niya na kahit ano pa ang inyong sabihin na ako ay Duterte appointee, hindi ko ikinahihiya na ako ay na-appoint ni Digong bilang Supreme Court Justice. At ako'y na-appoint din ni Digong, referring to former President Duterte, bilang ombudsman. At hindi ko ikinahihiya at ako ay bagkus nagpapasalamat at gusto kong ibahagi sa inyo, no? Yun ang pahayag niya upang sagutin itong mga intriga ng dilawan, pinklawan zombies, ng mga intriga ng mga trolls at propagandista ni Marcos at ni Romualdez na si Ombudsman Martires ay bata ng mga Duterte. Ang sagot niya very straightforward. Kailanman ay hindi tumawag, nakiusap o nangialam si Pangulong Duterte sa aking trabaho bilang ombudsman.
Never niya akong kinausap nang ako'y ma-appoint para ilapit, ipakiusap ang anumang kaso hinggil sa mga kaso sa ombudsman. Not even a conversation with him or talking to him regarding my being an ombudsman. At yan ay pinatotohanan ko. Ito po ay napakagandang integrity assurance and affirmation coming from Ombudsman Martires. Ayan po ang tatak ni Tatay Digong. Kung may batas, sundin natin. At kung mayroong mga katungkulan sa paghawak ng otoridad o kapangyarihan na sa ilalim ng batas, ay sundin din natin. So, kahit siya ang nag-appoint dito kay Ombudsman Martires sa pagiging Supreme Court Justice at pagiging Ombudsman, never na lumapit si former President Duterte, nakiusap, nag-influence, o nagkaroon ng anumang undue pressure sa anumang kaso, either sa Korte Suprema o sa Ombudsman. And that speaks of the integrity and the dignity of Rodrigo Duterte bilang totoong leader ng pamahalaan at leader ng buong sambayanang Pilipino. Ito po ay taliwas sa kung ano po ang attitude at karakter na ipinakita ni former Chief Justice Lucas Bersamin at ngayon ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing attack dogs ni Marcos bilang executive secretary niya. In-appoint din po ito ni Pangulong Duterte si Lucas Bersamin bilang Chief Justice ng Korte Suprema at nang siya'y magretiro bilang presidente o isa sa mataas na katungkulan sa GSIS. Mga kababayan, bago bumaba si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi pa po umaabot ng isang taon na wala na sa pagkapangulo si Pangulong Duterte, inatake na, binastos na, at tinatarantado na ni Lucas Bersamin si Pangulong Duterte sapagkat gusto niyang magsipsip, gusto niyang maghimod sa talampakan ni Marcos. No? Hindi ko na ginamit yung himod ng, you know what I mean? Kung sa mga English, lick the ass. Sinabi pa rin, ano? Ginawa lang English ni Ka Eric. Ibig sabihin po, hindi kapareho ni Ombudsman Martires itong karakter ng pagkatao ni Lucas Bersamin na na-appoint din po ni Pangulong Duterte bilang Chief Justice pa ng Supreme Court at naging GSIS officer nung siya ay magretiro sa Korte Suprema. Subalit ngayon, kung magkapagsalita at magtrato kay Pangulong Duterte at kung paano umasta bilang isa sa mga operator ni Marcos upang hanapan ng legal justification, caught and uncaught, ang mga kabulastugan at mga paglabag at paglapastangan sa batas na ginagawa ni Marcos at ng kanyang administrasyon. Aba, akalain mo ba na ito pala ay nagsilbi sa kanyang pagiging hukom sa Korte Suprema bilang punong hukom at pati sa GSIS sa panahon po na siya ay binigyan ng pagtitiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte. In short, walang utang na loob, walang mudo. Tinawag ba naman niya na si Pangulong Duterte, itong si Bersamin, tinawag niya na fake news operator, nagmamanufacture ng fake news daw si Pangulong Duterte. Ayon dito kay Lucas Bersamin, nang ibinunyag nila Congressman Ungab kasama si former President Duterte itong sindikato at ala estafa na budget na GAA 2025 kung saan po ibinulgar ni Pangulong Duterte at kanyang binigyan ng matuwid na analysis na ang nangyari po sa General Appropriations Act of 2025 ay parang blank check na pinirmahan ni Marcos ang maraming bahagi nito. At yan ay illegal, yan ay invalid act, at yan ay delikado sapagkat magmumula dyan ang malubhang pangungurakot at paninindikato sa pundo ng bayan gamit ang budget. Hindi nga nagkamali si Pangulong Duterte. Bagamat tinawag siya ni Marcos at ni Bersamin na fake news peddler, fake news operator, aba totoo pala, mga kababayan, sapagkat even ang kalaban ng gobyerno na kaalyado na nila ngayon, tactically, itong mga kamatayan party list like itong si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List ay nagsabi, oo,
marami akong nakita na mga blanco doon sa by-scam report. Pero dahil nga wala ng oras, hindi na nabusisi, inaprubahan na namin yun at pinalusot na bilang enrolled bill for the General Appropriations Bill na naging GAA 2025 or the General Appropriations Act of 2025. Wow! So, ibig sabihin, totoo pala. And now, here comes yung ebidensya na inilabas ni Congressman Ungab that there were around 28 items covering 13 pages as initial na napatutuhanan na ang budget pala talaga nang ipinasa ito ng by-scam, no? Pang-scam talaga itong imbis na bicameral committee conference, naging by-scam ang tawag sa kanila, na pinamumunuan ng sindikato na mga alipores ni Martin Romualdez at kinonsinti din po ng mga senador na mga nakinabang din dito sa mga pagpapalusot ng pork barrel at mga nakakadudang ayuda na pinagmumulan ng kasindikatuhan at paglulustay at pangungulimbat sa kaban ng bayan. In fact, ang unang ibinunyag was only 241 billion pesos. Illegal insertions na nangyari dahil may mga blankong bahagi. Ang isinumiti na bill for approval ni Marcos na pinirmahan naman ni Kolokoy. At nung magsiwalat po si Congressman Toby Chanco ng Navotas sa kanyang pagkagalit sa kagarapalan na ginagawa nila Martin Romualdez sa pamamagitan ng panunuhol gamit ang pondo ng mamamayan through the projects ng AKAP, AIX at mga infra projects amounting all in all to 90 billion pesos na binraso nila, sabi ni Congressman Toby Chanco, mga 470 billion pesos ang mga estimated na kabuuan ng illegal insertions na yan na nagkakahalaga po ng pagiging amount na gagamitin at ginagamit na sa pork barrel. At illegal po yan, kaya tinawag nilang Congressional Initiated Cash Allocation. Wow! Pinaganda pa ang katawagan, mga kababayan, pero pork barrel is pork barrel. So yan po, tama pala si Pangulong Duterte talaga. At kung kaya, nakakapanlumo, nakakagalit ang pagkabalasubas ng mga pahayag ni Lucas Bersamin at nila Marcos na tinawag pa nilang fake news peddler si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kung kaya, yan nga no, ang ating nakikita na pagkakaiba ni Ombudsman outgoing and soon to retire, I think July 4 na siya mag-retire or July 5, Ombudsman and Justice Martires, mga kababayan. Maraming salamat Ombudsman Martires, for a dignified revelation and a well-deserved affirmation para sa integridad ni Pangulong Duterte na hindi siya nangingialam, hindi siya nagdidikta at hindi po siya nagmamaniobra para ikutan ang mga batas at otoridad at kapangyarihan ng mga opisina kagaya ng Ombudsman at even po ng Korte Suprema. Sapagkat ang nangyari naman po kay Sereno, nagalit yan sa kanya si Pangulong Duterte dahil pakialamera. Mga barkada yan nila Laila de Lima, nila Jokno, yung mga dilawan, pinklawan, zombie nila Hontiveros. Kaya, tinutuligsa niya ang executive program ng gobyerno hinggil sa flagship program ni Pangulong Duterte na War Against Drugs. Kaya po siya ay nakitaan ng pagkukulang dahil in the first place, ang Cowaranto ay nagsasabi na illegal ang pagkakaukupa niya sa kanyang posisyon bilang Chief Justice, no? Kung kaya, siya po ay tinanggal din po ng Korte Suprema, mga kababayan, bago pa siya hatulan ng kanyang illegal na pag-assume ng kanyang posisyon. Hindi pinakialaman ni Pangulong Duterte po ang mga desisyon ng Korte Suprema. No? Bagamat 8 or at least 9 ang pagkakaalam ko sa mga naging hukom ng Korte Suprema that included itong pagkaka-appoint bilang Chief Justice kay Bersamin, ay hindi po ginamit ni Pangulong Duterte na magkaroon ng undue pressure and undue influence sa Korte Suprema hinggil sa mga malalaking usapin na kanyang kinakaharap pagdating po sa mga
policy and programs na kanyang ipinatupad na ang iba dito ay challenge sa Korte Suprema. Halimbawa, ang anti-terrorism law, no, very controversial yan. Subalit nailusot po sa Korte Suprema na indeed 99% or 98% ang pagkakatanda ko ng nilalaman nito ay constitutionally valid. May mga 2% lang na dapat kinisin. At yan naman ay hindi nakakaapekto sa constitutional validity ng batas na tinatawag na Anti-Terrorism Law of 2021 na talagang puspusan at tudo buwelo na binatikos at sinubukan na isabotahe po yan ng CPP, NPA, NDF, yang batas tungkol sa paglaban natin sa terorismo, mga kababayan. So hindi pinakialaman ni Pangulong Duterte, subalit in-uphold ng Korte Suprema na yan by and large ay constitutional po ang pagkakapasa at pagbubuo ng anti-terrorism law. Okay. Ngayon, balikan po natin itong ating topic kung bakit natin pinag-usapan ang integrity. Kaya ang title natin, mga kababayan, ang iskandalo ng ICC at ang sindikato ng Marcos Romualdez Comelec. Unahin natin ang ICC, mga kababayan, sapagkat nakita ko po ang interview ni Attorney Nicolas Kaufman. Siya po ang lead counsel ni Pangulong Duterte sa pagtatanggol sa mga gawa-gawang kasong ito na ginamit nila Marcos at Romualdez at ng mga aliporis nila at pati na ang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF upang si Pangulong Duterte po ay illegal na mapaditini. Mga kababayan, dito po sa International Criminal Court natin. Am I still on? Hindi ko sigurado. Bakit? Nandyan pa ba? May mga nagpapakulay. Braveheart. Before po tayo magpapatuloy, i-check ko kung on pa ba ako sa Facebook at sa ating YouTube, mga kababayan. From New Jersey, sabi ni Ran Yen. Paki-check sa mga taga-Facebook natin. Albert Engito, yes. Naka-on pa po ako. Okay. Dito naman sa YouTube, Saldi Kasipli, sir. Kamusta ka? Am I still on sa live stream sa YouTube? Yes, okay. Sabi ni Dailinda. Sige. So magpapatuloy tayo ha. Thank you sa feedback ninyo. Kasi minsan chine-check ko, sabi ni Dolorfino Octavio, yes. Sabi ni Joel Noke, opo. Sabi ni Camela Recoleto, yes. Okay. Thank you sa mga feedback ninyo. Ipagpapatuloy ko lang ito. Ang binanggit ni Attorney Kaufman na siya'y nag-iingat, he is very cautious kung ano pong sasabihin niya sapagkat kahit ano pa po sabihin natin na bogus ang entity ng ICC dahil tayo po ay naobliga na pumasok sa process ng ICC because nagkaroon ng physical custody ang ICC kay Pangulong Duterte. Of course, courtesy ng pagtataksil nila Marcos nang pinadukot si Pangulong Duterte, kinidnap, and then illegal na pinatapon at kanilang pinakulong ng illegal sa ICC. Kaya kahit sinasabi ni Ka-Eric at ng maraming mga abogado na nakakaintindi ng fundamental na ugnayan ng mga treaties and mga relationship hinggil po sa treaty o mga kasunduan, ang ICC in as far as our Philippine independent and sovereign nation, bogus po ang ICC. Simula noong March 17, 2019, I think. Yeah, the date was March 17, 2019. Always watching your vlog, malinaw po. Sa masa, direct to the point, mabuhay ka kay Eric. Thank you, sabi ni Elizabeth Soria Rosilio. Thank you, ma'am, for supporting sa ating live stream. Ang binabanggit po ni Attorney Kaufman, bagamat ako may personal position ako, na bogus ang ICC sapagkat hindi na po tayo sakop nito. We are no longer having any remaining treaty obligation in as far as Rome Statute and the ICC itself are concerned.
sapagkat na-affirm na po at nakumpleto ang 1 taon na grace period bago maging epektibo ang pag-withdraw ng isang ICC member na bansa. So nag-withdraw tayo March 2018 and so by 2019, 1 taon at na-affirm din po ito ng Korte Suprema that valid po ang ating pag-withdraw sa ICC. Therefore, ang ano pa mang aksyon o desisyon ng ICC can no longer be binding upon the Philippine authority and our people and our government. Klaro tayo dyan. Subalit bakit tayo nag-uusap tungkol sa ICC kung bogus pala ito? Sapagkat nagkaroon po ng actual physical custody ang ICC kay Pangulong Duterte nang siya po ay hindi siya inaresto, illegal na dinukot, which is ang technical term, siya po ay ipinailalim sa extraordinary rendition. Ang simple term po ng rendition ay kidnapping. At ang nagpakidnap sa kanya, sariling gobyerno niya. Itong bulok na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Kaya ang pagdukot ay magkaiba sa pagka-aresto. Former President Duterte should not have been abducted / arrested sapagkat wala pong entity at authority ang ICC patungkol sa Pilipinas, and that includes our citizens, our people. Pero bakit tayo nag-uusap? Bakit kailangang dumaan tayo sa proseso ng mga pre-trial, chamber petition? Bakit kailangan gawin? Because nagkaroon ng actual physical custody ang ICC kay Pangulong Duterte. Naditinin nila nakuha nila dahil nga pinadukot at illegal na pinatapon at illegal na pinakulong ni Marcos sa ICC. Kaya nandun si Pangulong Duterte, and for him to be released dahil may actual physical custody ang ICC is for us and his team, his family, and for former President Duterte to undergo the procedure inside ICC. Dahil na-custody siya ng ICC. Klaro tayo dyan. Ibang usapan yon kung siya ay wala sa custody ng ICC. Hindi na natin kailangang pansinin ang ICC. Ang problema, ang sinasabi ni Marcos at ng mga tauhan niya like Boying Remulla ng Department of Justice, hindi nila kinikilala ang ICC. Pero sinunod lang nila ang tinatawag na Protocol of Cooperation sa Interpol. Wow! Yan ang pinakabaluktot na kaisipan na narinig ko sa kanila. You do not recognize the principal and yet you recognize and cooperated with the agent. The authority of the agent, which is the Interpol, na may hawak daw na arrest order. Actually, hindi pa arrest order yun Notice of diffusion. Ibig sabihin po, nag-notify ang ICC that soon they are going to release an arrest order against former President Duterte, but it was not yet an actual arrest order. But given that way of discussion, ang binabanggit ni Marcos hanggang ngayon, akala niya bobo at hindi nakakaintinding taong bayan. Hindi nyo kinikilala ang ICC dahil wala na tayong treaty obligation, pero ipinatupad nyo pa rin ang sinasabi ninyong pag-uutos ng Interpol na kuhanin si Pangulong Duterte at i-turn over sa ICC. Ang tanong, ang Interpol ba ang may otoridad o ang ICC kung ang pag-uusapan ang pagkuha kay Pangulong Duterte? Ang sagot is very simple. ICC po. So ang Interpol is only acting as an agent. Yes. So therefore, sino ang principal? Ang principal, ang ICC, which is a bogus entity at the same time, according kay Marcos at kay Romualdez at dito kina Remulla, ay hindi nila kinikilala ang ICC. Pero they are cooperating with the Interpol. Dahil mayroon daw tayong bilateral cooperation agreement sa International Police Organization. Wow! Hello! Paano magkaroon ng legitimate authority ang Interpol kung hindi natin kinikilala ang principal na nag-deputize sa kanya at nagbigay ng
arrest order na yan, na hindi pa naman arrest order, kundi notice lang na aarestuhin pa si Pangulong Duterte. So that doesn't make sense, right? Opo, sapagkat ang simple na paglilinaw nito, hindi naman talaga ito tungkol sa pagkakaroon ng kaso ni Pangulong Duterte sa ICC. Ito'y tungkol sa kung papaano po tanggalin, i-eliminate si Pangulong Duterte away from the Philippine politics upang hindi siya magserbi bilang threat sa administrasyon ni Marcos at Romualdez, sapagkat undeniable, Rodrigo Duterte is a phenomenal political figure. Mantakin mo, hindi na po siya nakaupo bilang Pangulo ng bansa halos 3 taon na, at siya ay may edad na at hindi naman masyado pang aktibo in public. Maliban kung ini-interview siya o may mga pagpapahayag siyang gagawin, subalit the trust and approval rating at ang pagyakap at pagtanggap sa kanya ng malawak na mayoriya ng mamamayang Pilipino ay talagang mataas pa rin po. Kung ikukumpara kay Marcos, kay Romualdez at kung sino pang political leader, he is even more popular and more embraced by the people than his daughter, na siya ngayon ang Vice President. Sa latest survey, lahat ng mga survey group sa pangpolitika at panglipunang survey ay nagsasabi ang resulta, 63% ng mga Pilipino ang nagtitiwala at naggugustuhan nila na si Rodrigo Duterte ang leader ng bansa. Kahit na siya ay wala na sa politika actively for almost 3 years. Ang kanyang anak ang pumapangalawa with 52 to 55% na range of survey approval. Si Marcos kulelat. Tanungin niyo kung ilan? Si Marcos ay nasa 21%. Si Romualdez mas kulelat, nasa 9%, mga kababayan. Ang layo, mga kababayan. Kung kaya nagka-letse-letse na at nagkakanda utal-utal na ang mga pahayag ni Marcos at ni Rimulya. No? Kaya nga, itong sinasabi natin, bogus pala ang ICC. Bakit nyo dinala sa ICC? Sapagkat it's not about the case. It's not about the so-called accountability or pananagutan daw ni Pangulong Duterte na crimes against humanity. It's not about that. It's all about the political elimination, political demolition, and neutralization of Rodrigo Duterte so that he will not become a unifying and inspiring leader para sa paglaki at paglawak ng demokratikong political opposition movement laban sa mga kaabusuhan, pangungurakot at pagkalugmok ng pamamahala ni Marcos na ngayon ay nararamdaman ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino. It's all about political demolition job. Kung bakit pinadukot si Pangulong Rodrigo Duterte. Klaro? Sabi ni Josephine Latuha from Alberta, Canada. Thumbs up? Yes. So it's all about the special operations na ginawa ni Marcos at nila Romualdez, where they scandalously betrayed our sovereignty and they sold out every dignity and every respect that we have for our country. Sila ang nagbalasubas nito because they weaponized the ICC to become an instrument for persecution. Sinisipa na nga at sinusuka ang ICC ng mga malalaki at mas makapangyarihang bansa sapagkat walang silbi ito pagdating po sa pag-administer ng tinatawag na Tribunal of Justice. Ang tinitira nito mga bansa sa Africa na ginagamit ng mga Western countries upang pakialaman at durugin ang kanilang soberanya at upang magkaroon ng neo-colonial at neo-imperialist operation nila. Ang ICC ang pakialamero doon sa mga bansa sa Africa. Mga kababayan, kung kaya ginagamit ito, pero pagdating po sa mga mas malalaking mga bansa na mas makapangyarihan, hindi ito makaporma. In fact, sinusuka nila ito at kanilang kinukundina ang ICC. Isa po dyan ang Estados Unidos. Never naging member po ng ICC ang Estados Unidos at never itong pumirma sa Rome Statute. Mga kababayan. Pangalawa, Russia. Ganon din po.
Kaya nga pinagtatawanan lang itong warrant of arrest ng ICC laban kay Vladimir Putin. Ang sabi ng mga Russian officials of government, sige, pumasok kayo dito, pumunta kayo kasi aaristuhin din namin kayo. So kayo ay wanted din sa amin. So pinagtatawanan ng Russia ang kanilang bulakbol na uri ng arrest order laban kay Vladimir Putin, China. Ganon din po, hindi ito kinikilala ng China ang ICC, never din pong pumasok sa Rome Statute sa ICC, pumirma ang China, Saudi Arabia, North Korea, yan mga malaking bansa, India, mga kababayan, Pakistan. Wala po sila, ang Japan I think kasama. So malalaking bansa po ito na hindi kumikilala dito sa pakialamero. At ginagamit, pwedeng punduhan, pwedeng gamitin, i-weaponize ang ICC. Kaya the long and short of it, si Marcos at sila Rimulya at mga alipores ni Marcos, including Romualdez, they utilize the ICC as a weapon for political demolition job in order to eliminate Pangulong Duterte sa equation ng political landscape sa Pilipinas. Pero nagkamali sila kasi mas lalong lumaki ang problema nila. Napukaw ang interes ng mga Pilipino worldwide. Pambihira po, no? Nagkaroon ng tinatawag nating groundswell and snowball effect of anger and hatred coming from the Filipino people na nagtatanggol at yumayakap sa Dutertismo as a brand of good government program and as a brand of strong rule of law and strong government. Nagkaroon po ng pagkapukaw sa taong bayan. Ang nangyari, hindi po napigilan. Kung kaya si Marcos pati ang pagkakabit ng mga blackboard sa school opening, pinapatulan niya. Para lamang magkabawi siya, makapapogi-pogi siya, no, sa taong bayan. Kasi lugmok na lugmak, all-time low po ang kanyang trust and approval rating sa taong bayan. Because sa ginawa nilang kataksilan at kalupitan laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. And you know what? Ano ang tawag ng mga independent, no? At makadilawan pa nga yata ang trend ng mga kiling ng mga pahayag ni Professor Winnie Munsod. Ang sabi niya sa isang interview niya sa isang journalist na si journalist Hizon ang apelyido. Nakita ko yun eh. At kumalat din po ang video na yon. Sabi niya, I never imagined that this Marcos Jr. will be so brutal in his treatment of former President Duterte. Coming from Professor Winnie Munsod, who is not a fan of Duterte. Wow! Ang pagtawag niya, brutal ang ginawa ni Marcos kay Pangulong Duterte. Hindi ako nagsabi, ha? The word used was brutal. At sinabi niya ni Professor Winnie Munsod, nang tinanong siya, do you see any change of direction or any positive outlook dito sa gobyerno ni Marcos in the next 3 years? Ang sagot ni Professor Winnie Munsod, no. Lalala at lulugmok ang ating bansa dito sa gobyernong ito ni Marcos. True enough, mga kababayan, out of 118 na mga bansa na nagkaroon po, ito ay organisasyon ng nagsusurvey at nag-aaral ng kung paano pinipigilan ang korupsyon o pagnanakaw at pangungulimbat sa gobyerno at kaban ng bayan ng mga iba't ibang gobyerno, 118. Ang ranking natin, naka 114 tayo. Wow! Mga kababayan, 114 out of 118 tayo. Ano lang ang bansa na naungusan natin? Mga kababayan, Yemen at Somalia. Mga bansang pinuputakti ng mga civil war, mga pag-aalsa at pinaghaharian ng mga warlord at mga criminal syndicate. Yun po ang bansa na tayo ay nakaabansi lang. 114 out of 118 sa Corruption, Performance, and Perception Index sa buong mundo. Yan ang ibig sabihin ni Professor Winnie Munsod. Hindi niya nakikita kung saan patungo ang gobyernong ito sa mabuting direksyon under Marcos remaining 3 years in office. Wow! Kaya itong ICC po, bagamat sinabi natin bogus ito,
wala tayong magagawa ngayon sapagkat nagkaroon ng actual physical custody si Pangulong Duterte. At alam niyo ba kung ano ang mayroon sa Estados Unidos? Mayroon po silang tinatawag na The Hague Invasion Act na ipinasa yata 2003 or 2004 sa panahon ni George Bush, kung saan sinasabi ng Hague Invasion Act na kapag mayroon pong mga US Armed Forces personnel, US na mga mamamayan o opisyal ng kanilang gobyerno na kinuha, inaresto ng ICC at dinitinin nila sa Netherlands, ay kanilang i-rescue at kukunin nila sa custody ng ICC kung kinakailangang gamitan nila ng reasonable force. Imagine na ganun po ang pagpoprotekta ng gobyerno ng Estados Unidos sa kanilang mamamayan, sa kanilang mga security and armed forces officers and personnel, at sa kanilang mga gobyerno na ayaw nilang ibigay ito sa mga pakialamero at walang entity para sa kanila. Bogus itong ICC na ito. To the point na kaya nilang puntahan at kunin doon sa Estados Unidos. Sa Netherlands. But it does not automatically apply kay Pangulong Duterte na gagawin yan ni Donald Trump. Kasi hindi naman po direktang mamamayan ng Estados Unidos si Pangulong Duterte. Bagamat sa isang pagkakataon po, naging maayos din ang ugnayan ni former President Duterte at ni US President Donald Trump. Pero hindi automatic na mangingialam dyan ang Estados Unidos. Pero makita naman po ninyo na ang nangyari kay Pangulong Duterte at itong pagpapalabas ng arrest order kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, matindi din po ang pitik, hindi lang pitik, no? Sinampal ni Donald Trump. Pagkaupo niya, ay kanyang kinansila ang mga authority to visit sa bansa ng Amerika ng mga prosecutors and investigators and judges ng ICC. At pagkatapos ng isang buwan, ay nagpalabas siya ng freeze order sa lahat po ng mga financial and bank transaction and other related transaction ng mga ICC judges and prosecutors inside the American territory. Wow! At sinundan ng pag-withdraw ng Hungary, isa sa mga founding members na bansa sa pagbubuo ng ICC, nag-withdraw din sila at tinanggap nila si Benjamin Netanyahu ang Premier Ministro ng Israel at hindi nila kinilala ang arrest order ng ICC laban kay Benjamin Netanyahu. See? Samantalang itong gobyerno ni Marcos, dahil duwag, hindi niya kayang harapin ang very formidable and highly respected na political status ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, pinadukot, pinagtaksilan ng bonggang-bongga at ipinatapon sa ICC at ginamit ang ICC. Sa magkanong halaga, malamang po there are monetary considerations on this. Halimbawa, ang eroplano na ginamit ay gastos po yon ng gobyerno. Maliban na lang kung aaminin ng lumalabas na pangalan, ayon sa mga lumalabas na pangalan, nagtatanong lang tayo, kay Ramon Ang ba yun? Na eroplano na Gulfstream ang ginamit? Nagtatanong po ang mamamayan, siya bang gumastos? Involved ba siya dito? Si Ramon Ang ng San Miguel Corporation? Na naging barkada din yan ng ilang mga malalapit kay Pangulong Duterte noon at naging open si Pangulong Duterte na sila ay tumulong sa mga infrastructure projects kagaya ng Skyway development sa Pilipinas, mga kababayan, at yung mga anong tawag nito? Ang Cavitex at pati po dito sa papunta sa North Luzon na Tarlac, La Union, Tiplex, yan, Tarlac, La Union, na 1 hour and a half na nabawasan ang travel papuntang Baguio City, mga kababayan. So, malinaw po na there were money involved. And kung hindi po ito kay Ramon Ang nanggaling at sa San Miguel na mga special fund nila, at kung hindi involved si Ramon Ang, sino at kaninong pera ang ginamit? Hindi yan pera ng ICC, sigurado tayo. Tayong gumastos nun. And that is one thing that Marcos needs to explain. At kung hindi po ito ngayon mabibigyan ng kaliwanagan,
Kapag siya po ay naalis o umalis at natapos na ang kanyang termino, iimbestigahan po ito dapat. At pangalawa, magkano po ang binayad sa ICC para maging instrumento. Magandang gabi, Brother Arnold Bigkas. Thank you po sa pagsubaybay mo, Brother, kasi manwa ko po ito si Brother Arnold. So, it is undeniable and it is very simple experience analysis na hindi gumalaw ang ICC on their own resources. Gobyerno po ni Marcos ang gumalaw sapagkat ang interest niya hindi katarungan kung hindi durugin ang mga Duterte, starting off with the forced abduction, kidnapping / extraordinary rendition kay Pangulong Duterte and forced exile, pagpapatapon and illegal incarceration kay Pangulong Duterte. Regardless ng edad ni Pangulong Duterte. And I do not believe na nag-aarte-arte sila Inday Sara Duterte at sina Pulong Duterte nang sinasabi nila ngayon na nangayayat ng gusto si Pangulong Duterte, hindi na siya ganadong kumain, minsan na lang bumabangon sa kanyang higaan, lalo na pag walang mga bisita. Kawawa po. Kasi ang unang mararamdaman mo kapag ikaw ay ikinulong o ikaw ay kinuhanan ka ng kalayaan, lalo na kung hindi matuwid, walang dahilang tama at hindi makatarungan, kagaya ng nangyari kay Pangulong Duterte, ay hindi po malayo magkaroon ka ng anxiety, ng pagkabahala, at pwede po ang unang challenge mo diyan ay boredom and loneliness. Ang pagkalungkot at pagkabagot. Dahil diyan ka lang, nakaikot ka lang, bagamat maganda, aircon, malinis ang tubig, malinis ang pagkain, but it's a different situation, it's a different environment. You are detained and limited ang iyong paggalaw at hindi ka makakahalubilo sa mga mahal mo sa buhay and the usual group that gives you a very dynamic social life. Mawala po ito lahat. Kaya ang anxiety po o pagkabahala at pwedeng pagkawala ng gana sa buhay ay nagsisimula kapag ikaw po ay umaharap na sa tinatawag na boredom and loneliness, pagkabagot at pagkalungkot. Yan po ang nararanasan ni Pangulong Duterte. Kaya po masaklap, tama ang description po ni Professor Winnie Munsud nang sinabi niya na brutal. The way she never expected, sabi niya, I quote her, I never expected that this Marcos administration will treat so brutally si former President Duterte. Wow. That was a very heavy statement, mga kababayan. So ano pong status ngayon sa ICC? Ang nagmaniobra po na hindi kaagad, sana po ay wala ng oposisyon pala ito, no? Iginiit ni Attorney Kaufman that there was indeed an informal, dahil hindi naman nakasulat, gentleman's agreement, so to speak, between the legal defense team ni Pangulong Duterte at sa mga prosecutors that they will not oppose the petition for interim release. At yan naman po ay napag-usapan nila. Subalit, nagmaniobra po pareho ang CPP, NPA, NDF na mayroong international operations sa Europe. May mga connection yan sa loob ng mga ICC investigators and prosecutors. And even si Marcos din at si Remulla at sila Romualdez nagmaniobra na hindi nila papayagan na si Pangulong Duterte makakalabas. So na-pressure ang mga panel of prosecutors to submit an opposition against sa petisyon to grant interim or conditional release kay Pangulong Duterte habang nasa trial stage pa lang naman ang kanyang kinakaharap na kaso sa ICC. Hindi po kaagad na-release si Pangulong Duterte because yung prosecution team ay binago nila at tinalikuran nila ang indirect informal agreement nila na wala ng pag-o-oppose. Proceed tayo sa trial, labanan natin sa ebidensya at mga testigo, pero ilabas natin si Pangulong Duterte sapagkat siya ay may edad na, mahina ng pangangatawan, hindi na ito makakatakas, at wala na siyang impluwensya para
pakialaman pa, takutin o intimidate pa ang mga nag-aakusa o ano pa mang mga gagawin niyang pwedeng makaantala sa proseso ng trial. At yan naman ay nakasaad sa karapatan niya bilang tao under the United Nations Universal Declaration of Human Rights, under the United Nations International Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Lahat ng yan po, at even sa loob ng Rome Statute, the interim release as a petition and the right of the accused can be granted and can be asserted by the accused. Even the Rome Statute that created the ICC. O bakit biglang nagkaroon po ng iskandalong ito na nagmaniobra ang CPP, NPA, NDF? All by them, hindi po sila niyan magagawa na sila lang. Binigyan po ito ng otoridad at proteksyon at suporta nila Marcos at Romualdez kung kaya nadugtungan at na-convince ang mga prosecutors sa ICC na talikuran ang naunang informal na kasunduan as a gentleman's agreement that they will no longer oppose kay Pangulong Duterte na pagkakarelease. Kaya bigla pong nabinbin at napornada ang pagpaparelease kay Pangulong Duterte. However, mga kababayan, ay according to Attorney Kaufman, baka isang buwan mula ngayon, so that's around July, or kalagitnaan pa ng Agosto, magkakaroon po ng positibong development na bibigyan ng paghatol o desisyon kung igagrant o hindi ang petition for interim release. And hopeful naman ang mga legal defense team na pwedeng makakuha pa rin po ng positibong pagbabago na pwede pong magbago ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, klaro na tayo the ICC physical custody ni Pangulong Duterte was never about the intention of Marcos or ng CPP, NPA, NDF na magkaroon ng katarungan daw doon sa kanilang ina-allege na mga crimes against humanity. No, it's not about that. It's about political demolition job to eliminate the physical presence of former President Duterte dahil takot na takot si Marcos na magkaroon ng mga malawak at malakas na pagsuporta ng mamamayan na magiging oposisyon sa kanilang ginagawang kalapastanganan sa poder at kapangyarihan nila at ang paglaganap ng mga pangungurakot at paglulustay sa kaban ng bayan. Kaya tinanggal si Pangulong Duterte at ang isusunod sana nila si Vice President Sara Duterte. Mukhang ito po ay basura na. Malabo na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. July 2 na sa Pilipinas bukas. Tama ba? July 1 ba ngayon dito sa US? Nako-confuse tuloy ako sa mga time zone, no? Mga kababayan, I think gabi, July 1 sa Pilipinas, I think. Tama. At bukas, July 2 na, hindi po natin nakikita na magkaroon pa ng pag-usad ang trial na ito. Sapagkat wala na po ang ibang mga senador, hindi na po nakaupo dyan si Nancy Binay, wala na po si Coco Pimentel, wala na po sila Bong Revilla, wala na po si Lola Grace Po. Mga 4 or 5 ang wala na. So, hindi pa po nakakapanumpa ang ibang mga senador. So, doon pa po sila magkikita ulit sa unang sesyon nila doon sa July 28 pa. Paki-explain po ang confidential fund ni Tambaluslus. May discussion tayo mamaya sa confidential fund, no? Kasi alam niyo po ba, si Lola Laila de Lima na nagmamagaling, ang kanyang confidential fund na walang resibo, na-discovery po, mga kababayan, ng mga mapanuring mata ni Senator Marcoleta. I think that was before pa siya maging senador. At ngayon po, tiningnan ko, tumutugma nga ang datos. 91 million pesos noong 2015 bilang Department of Justice Secretary si de Lima ang nakuha na confidential fund sa Department of Justice under her na walang resibo, walang disbursement vouchers, walang liquidation support and receipts, mga kababayan. At yan ay valid na hanapin pa rin sa kanya. Sapagkat yan ay pera ng mamamayan, wala pong, hindi naman yata nag-proscribe
ang krimen na yan ng pangungulimbat. Plunder po yan, ha? 91 million sa confidential fund ni Laila de Lima. Mga kababayan, ay walang resibo, walang disbursement vouchers, walang liquidation report and receipts, mga kababayan. Hindi kagaya kay Vice President Sara Duterte na complied po ito according to the audit rules of the Commission on Audit. Ito pa, mga kababayan, mayroon siyang cash advance na 123 million pesos nang walang mga kaakibat na liquidation report. Unaccounted po. Wow! 123 million pesos unaccounted ni Laila de Lima kung saan ginamit, saan niya pinapunta ang pundong 123 million noong 2015 bilang cash advance at 91 million sa confidential fund. Walang vouchers for disbursement, walang corresponding basic receipt of report and liquidation. Wow! Pag-usapan natin yan mamaya, no? And then ang COMELEC ngayon na sinasabi ko, itong pagkakaupo ni Benny Abante at ang naantalang pagkakaproklama pa rin kay duly elected Marikina 1st District Congressman Marcy Chodoro, Marcy Chodoro, na pinipigilan nito ni Coco Pimentel dahil hindi niya matanggap na talunan siya sa Marikina. At ang COMELEC ay nagdi-dribble-dribble pa, no? Kung gaano kabilis sila na pinalusot na paupiin at maging comelected instead of elected si Benny Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, gano'n naman sila kapagal at kapalusot na hindi pinoproklama ang duly elected na congressman sa Marikina na si Marcy Chodoro. Wow! At marami pa pong ibang pag-uusapan natin sa sindikato ng COMELEC na ibinunyag po ni Attorney Glenn Chong. At kapag pinag-uusapan po ang sindikato ng COMELEC, walang ibang pumapasok sa isip natin. It's Marcos and Romualdez. At alam niyo po ba, bago tayo magtapos, mayroon pong involvement na 3 billion pesos equivalent of bribery na itinuturo ni Ginoong Okada, yung pinakamalaking casino resort hotel dyan sa Manila, na Okada, Manila, tinuturo niya si Martin Romualdez na involved sa lobby operation of bribery at upang makalusot at makabalik ang mga Okada Group na sila ang mag-take over sa korporasyon ng Okada Manila. At ito ay nasa record ng Delaware County Court dito sa Estados Unidos. So, hindi katakataka na kung may ganyang record pala si Martin Romualdez ng mga panunuhol at mga maniobra sa mga transaksyon ng mga pagpapalusot involving money operations na may kahakibat na kasindikatuhan, hindi malayo po na itong pagpapaupo kay Benny Abante bilang maging attack dog nila sa loob ng Kongreso ay may money involved din. At hindi malayo po involved din si Marcos at si Romualdez sa kasindikatuhan nila George Garcia at ng COMELEC. Pag-uusapan po natin yan pagbabalik ni Ka Eric siguro dito sa amin mga 9 p.m. ng gabi, bukas sa inyo dyan 9 a.m. na ng umaga, no, mga kababayan, at mayroon tayong bigwas ng Agila. Please don't forget i-like and subscribe niyo po at i-share ang bigwas ng Agila. Program po namin ni Ma'am Lorraine Maribadoy every Monday to Friday 11 a.m. to 1 p.m. Philippine Standard Time. May Facebook page po na Bigwas ng Agila at may YouTube channel na Bigwas ng Agila. At maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel at Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Sa lahat po ng sumusuporta, tumutulong at gustong magpaabot po ng voluntary sincere support for Ka Eric, I request doon na lang po sa aking pamilya kay Langging. Ang ating line po at direkta nyo siyang makokontak at makoordinate ay ang +63 916-308-7710. +63-916-308-7710. GCash niya na rin po yan. At kung ano man po may tutulong ninyo para sa advocacy natin, ay susuklian po ni Ka Eric ng matuwid na paglilingkod at matalas
na pagtatalakay sa makabuluhang isyu ng ating bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, at palagi nating tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Bye for now. Maraming salamat for your support and for your joining me sa live stream na ito. Mabuhay po kayo. God bless everyone, and so with your family, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters na nandito po sa ating live stream. Mabuhay! Bye!